Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Equalizer 3. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang eksena sa isang lalaking nagngangalang Lorenzo, na makikitang nagmamaneho patungo sa kanyang pagawaan ng alak sa isang liblib na lugar sa Sicily, kasama ang kanyang apo. Pagdating doon, sinabi niya sa kanyang apo na manatili sa sasakyan habang maingat siyang pumasok sa loob. Laking gulat niya nang matuklasan na karamihan sa kanyang mga tauhan ay brutal na pinatay. Habang naglalakad siya sa basement, natagpuan niya ang isang retired operative ng US Marine at DIA na nagngangalang Robert McCall, na kasalukuyang bihag ng dalawa niyang bodyguard. Habang siya ay nakaupo na tila relax lamang, tinanong ni Lorenzo ang dahilan kung bakit naroon si Robert. Sinagot ito ni Robert, na dahil may kinuha si Lorenzo na isang bagay na hindi niya pag-aari. Sa pagkakataong ito ay binigyang niya lamang ng 9 na segundo ang mga ito upang sila ay talunin. Pagkatapos ng maikling palitan ng putok, napatay ni Robert ang iba pang mga tauhan pati na rin si Lorenzo. Habang palabas siya ng winery, napansin niya ang apo ni Lorenzo sa sasakyan at sinabihan ang batang lalaki na manatili sa loob ng sasakyan. Gayunpaman, habang naglalakad siya papunta sa kanyang kotse, binaril ng bata si Robert sa likod at mabilis na tumakas. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, nakasakay pa si Robert sa isang lancha para bumalik sa mainland. Kinagabihan, kahit na siya ay hinang-hina, nakapagmaneho pa ito sa Amalfi Coast nang biglang huminto ang kanyang sasakyan. Maraming dugo na ang nawala kay Robert dahilan upang siya ay mawala ng malay dahil sa tama ng baril. Pagkaraan ng ilang sandali, isang lokal na carabiniere ang nakakita sa kanya. Ito ay si Gio Banucci. Nang makita nito ang kanyang lagay, nagpa siya itong tulungan si Robert. Dinala siya nito sa isang malayong baybay ng Altomonte, isang Italian town, kung saan ginamot siya ng isang doktor na nagngangalang Enzo. Nang magkamalay, ipinaalam ni Enzo kay Robert na iniligtas siya ni Gio. Tinanong din ito kung ang nailigtas ba ni Gio ay isang mabuti o masamang tao. Hindi naman alam ni Robert kung ano ang isasagot. Nang magtangka siyang umuwi, pinigilan siya ni Enzo. Iginiit nito na ang kanyang sugat ay kailangan ng oras upang maghilom at nag-alok pa ito sa kanya ng isang lugar upang pansamantalang doon manatili. Si Enzo ang nag-alaga kay Robert at pagkatapos ng 3 araw na paggamot, sa huli ay nagsimulang maglakad sa tulong ng isang tungkod. Isang araw, naisipan niyang lumabas upang libutin ang bayan. Nagtatago siya sa mga pulis na nasa paligid ng lansangan. Sa huli ay napunta siya sa isang lokal na cafe kung saan nakilala niya ang may-ari at waitress na nagngangalang Amena. Ito ang nag-serve sa kanya ng kanilang pinakamasarap na kape, kahit na ang kanyang order ay tsaa lamang. Maya-maya, dumating si Gio sa cafe at nagkita sila ni Robert. Regular ang pagbisita nito kasama ang kanyang anak na si Gabi. Habang inaaliw ni Amena ang kanyang anak, ibinigay naman ni Gio ang susi ng kotse ni Robert at sinabing hindi nito tiningnan ang kanyang mga bag. Binanggit din ni Gio na ipinarada niya ang kotse ni Robert sa likod ng istasyon at maaaring kunin ito sakaling bumuti na ang pakiramdam. Sa sumunod na eksena, tumawag si Robert sa CIA Financial Operations Group at nakipag-usap sa isang agent na nagngangalang Emma Collins. Binigyan niya ito ng tip tungkol sa gawaan ng alak sa Sicily at kung paano ito konektado sa kalakalan ng ilegal na droga. Matapos maibigay ang impormasyon, sinira niya ang telepono. Sa kabilang banda, ipinadala ni Emma ang impormasyon sa iba pang mga operatiba ng CIA. Ginugol ni Robert ang mga sumunod na araw sa paglibot sa bayan at sa huli ay nakilala niya ang mga tao doon. Sa gitna nito, nalaman din niya ang tungkol sa Camorra, isang Italian mafia gang, na nanggugulo at nagbabanta sa mga tao sa bayan, dahil humihingi ito ng regular na bayad. Isang araw, napansin ni Robert ang isang lokal na nagbebenta ng seafood na nagngangalang Angelo. Binugbog ito ng isang mataas na miyembro ng Camorra na nagngangalang Marco Quaranta. Bago umalis, pinagbantaan pa nito si Angelo na babalik siya sa susunod na linggo para kunin ang pera. Kasunod nito, nagpunta ang mga gangster sa isang malaking gusali kung saan nandoon ang pinuno ng Camorra, na kapatid din ni Marco, si Vincent Quaranta, na pilit pinapaalis sa building ang mga taong naninirahan doon. Plano ng Camorra na gawing komersyalisasyon ng bayan,
sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong hotel, resort at casino. Sa isa sa mga silid ng gusali, isang matandang lalaki na naka-wheelchair ang tumangging sumunod sa Camorra Gang, dahilan upang ibitin ito ng isa sa mga miyembro ng gang sa bintana, at iniwan itong nakabigti. Sa ibang eksena, sina Robert at Enzo ay nagkaroon ng isang masayang kwentuhan pagdating ng hapunan, at sa mga sumunod na araw, nagpumilit si Robert na tulungan siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Kinaumagahan, pumunta siya sa palengke at bumisita sa shop ni Angelo. Ang mabait na si Angelo ay tumangging tumanggap ng bayad mula sa kanya, at sinabing karangalan niya, na ang kaibigan ni Enzo ay dumating sa kanyang tindahan sa unang pagkakataon. Samantala, si Emma at ang iba pang mga operatiba ng CIA, ay kumilos sa tip-off ni Robert. Sila ay nakarating sa gawaan ng alak at nagsimulang magsagawa ng kanilang investigasyon. Doon, natuklasan nila ang milyon-milyong cash kasama ang mga bag na puno ng iligal na droga na nakatago sa isang bodega. Nagulat silang lahat sa kanilang natuklasan, dahil ang aktibidad na ito ay wala sa kanilang radar. Nagpasya si Emma at ang kanyang kasamahan, na si Frank Conroy, na mas tutukan ang investigasyon ukol sa bagay na iyon. Isang araw habang umuulan, sinuri ni Enzo ang sugat ni Robert nang tanungin siya sa huling pagkakataon kung ano ang dahilan bakit siya ginamoth at hindi man lang siya ini-report sa mga pulis. Bilang tugon, ipinaalala sa kanya ni Enzo ang una niyang tanong dito, tungkol sa pagiging mabuti o masamang tao, at sa hindi niya pagtugon dito, sinabi niya na ang kanyang pananahimik ay tanda ng isang mabuting tao. Kinabukasan, kinuha ni Robert ang kanyang mga backpack at naghanda na upang umalis sa bayan, ngunit napatigil siya sa pamamagitan ng tunog ng kampana. Noon lang niya napansin na ang mga taong bayan ay nagmamadali patungo sa tindahan ni Angelo. Sinundan niya ang mga ito at nakitang sinusunog ni Marco at ng kanyang gang ang tindahan ni Angelo, dahil sa kawalan nito ng kakayahang magbayad. Sa kabila ng pangyayaring iyon, walang nagawa ang taong bayan para dito. Nang maglaon, tumulong si Robert kay Angelo kasama ang ilang taong bayan para linisin ang paligid. Sa ibang eksena, sinuri ni Gio ang video ng pambobomba at tumawag sa Italian Central Police para sa isang inquiry tungkol sa isang van na nakita sa labas ng shop ni Angelo. Samantala, unti-unti nang gumagaling si Robert, naging bahagi na din siya ng lokal na komunidad, at sa mga sumunod na araw, napalalim na ang kanyang pakikipagkaibigan kay Amina. Nag-explore din siya ng higit pa sa mga lokal na lutuin ng Altamonte, dahilan upang magustuhan na niya ang bayan. Ngunit, ang pakikialam at panggugulo ng grupong Camorra at ang pagdadala ng kanilang impluwensya sa bayan ng Altamonte ay gugulo sa kanya ng higit pa kaysa sa kanyang inaasahan. Isang araw, makikita si Robert na nag-i-enjoy sa kanyang kape nang makita niya si Emma na lihim siyang kinukuhanan ng larawan. Pagkatapos ay hinarap siya ni Robert, at sarkastikong sinabing kuhanan siya mula sa mas magandang anggulo. Tinanong naman siya ni Emma kung bakit at paano siya nagkaroon ng solid na impormasyon tungkol sa gawaan ng alak at ang totoong negosyo na naroon. Gayunpaman, nananatili si Robert sa pagbibigay ng ilang hindi malinaw na sagot, at pinayuhan si Emma na ayusin ang kanyang natitirang trabaho. Paalis na si Emma nang tawagin niya si Robert sa totoong pangalan nito, na ikinagulat naman ito sa huli. Samantala, nang araw ding iyon, pumunta si Gio para sunduin ang kanyang anak sa paaralan. Sa mga oras na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Ipinaalam sa kanya na tapos na ang klase ni Gabby at mas maaga itong umuwi kaysa sa ibang mga bata. Sa pag-aalala, tinanong ni Gio ang isa sa mga guro, at nalaman niya na isang lalaki ang sumundo kay Gabby ilang sandali pa lamang ang nakararaan. Nang malaman niya ito, nagmadali siyang umuwi at natagpuan ang kanyang asawa at anak na bihag ng Camorra Gang. Pagkatapos ay binugbog siya ni Marco sa harap ng kanyang pamilya. Pinarusahan siya dahil sa pakikialam sa kanilang mga operasyon. Nagbanta ang gang na kukunin ang buhay ng kanyang pamilya kapag muli siyang nakialam. Kinagabihan, napansin ni Robert si Gio na umalis sa opisina ni Enzo na may mga bakas ng dugo sa mukha. Curious at nagtanong siya tungkol sa bagay na iyon, at ipinaliwanag ni Enzo na ang mga ganitong pangyayari sa maraming bayan ay dahil sa grupong Camorra. Ayon kay Enzo, ang issue ay parang cancer na walang lunas. Kinabukasan, pumunta si Robert sa simbahan kung saan nakipagkita siyang muli kay Emma. Kinumpirma nito na si Lorenzo Vitale ay nasa most wanted list ng Interpol sa loob ng isang dekada at ang kanyang operasyon. Naintriga naman si Emma kung bakit siya ang pinili nito para sa anonymous na tip.
Tinanong ni Emma ang kanyang intensyon, gayunpaman, inilihis niya ang usapan sa pamamagitan ng pagsasabi na dapat ay tumutok siya sa kung bakit ang Sicily ay tina-target para sa mga aktibidad na pagpupuslit ng mga iligal na gawain. Nangako naman ito na mahahanap ang sagot sa lalong madaling panahon. Sinabi din ito na inaasahan niyang malalaman ang sagot sa kanyang orihinal na tanong sa susunod nilang pagkikita. Nang gabing iyon, naghahapunan si Gio at ang kanyang pamilya sa isang restaurant. Nang si Marco at ang kanyang mga kasamahan ay inistorbo ang kanilang masayang oras, sinabi ni Marco kay Gio na tulungan silang mag-set up ng private boat para sa kanilang pribadong negosyo. Samantala, nang mga sandaling iyon, si Robert ay nasa parehong restaurant, tahimik at naririnig ang kanilang pag-uusap, hindi nakatiis. Maya-maya ay sinabi nito kay Marco na layuan ang pamilya. Bilang tugon, pinagbantaan siya ni Marco na huwag makialam sa mga bagay na hindi naman niya alam. Sa mahinahong tono, sinabi ni Robert ang kanyang lumalaking pagmamahal sa bayang iyon at sa mga taong naroon. Hinikayat din niya si Marco na dalhin ang kanyang negosyo sa ibang lugar at binalaan siya sa mga mangyayari kung hindi siya susunod. Hindi naman pinansin ni Marco ang babala, kaya't pinaikot ni Robert ang kanyang balikat at ikinulong ang kanyang kamay. Wala siyang magawa kundi sumigaw. Pagkatapos ay inutusan niya si Marco na iwanan ang kanyang baril sa mesa at lumabas ng restaurant kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang galit na si Marco ay nagbabalak na balikan siya kasama ang mga tauhan upang patayin si Robert. Ngunit bago pa sila magpatuloy sa kanilang plano, dumating na si Robert sakay ng isang van at sila ay sinagasaan. Dalawa sa kanyang mga tao ay nagsimulang makipaglaban kay Robert at madali itong napabagsak sa huli. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Marco na mahawakan siya. Itinutok nito ang kutsilyo at binantaang papatayin siya. Ngunit, madaling napihit ni Robert ang kamay ni Marco at diretsyong itinusok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Sa huli ay namatay agad ito. Kinaumagahan, nakipag-ugnayan si Frank kay Emma mula sa Rome upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pinakabagong pambobomba sa istasyon. Ito ay nagsiwalat na ang pera na natagpuan sa gawaan ng alak ay iniugnay din sa isang gawaing terorista. Napagtanto ni Emma na ang Camorra ay direktang nagpopondo sa terorismo, sa pamamagitan ng pagbabayad para sa pagpupuslit ng droga sa Sicily. Naisip niya din na ang Naples ang nagsisilbing pangunahing transit point para sa transportasyon ng droga at pinaghihinalaan ang pagkakasangkot ng isa pang grupo sa Naples. Desididong malaman ang buong katotohanan, sinimulan niya ang kanyang pagsisiyasat sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga pangunahing miyembro ng Camorra. Dahil dito, nag-request din siya ng partnership at access sa pinuno ng pulisya ng Naples. Samantala, makikita ang parehong hepe ng pulisya na dumalo sa libing ni Marco sa mansyon ni Vincent. Sa mga oras na iyon, ipinaalam niya kay Vincent ang tungkol sa isang opisyal ng CIA na si Emma, na nag-iimbestiga sa kanilang mga ipinagbabawal na negosyo. Si Vincent, na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ay galit na galit sa sinabi nito at hiniwa ang kamay ng hepe. Sinabi niya dito na pagtuunan ng pansin ang paghahanap sa taong nasa likod ng pagkamatay ni Marco. Pagkatapos nito, ipinadala ni Vincent ang hepe ng pulisya sa ospital, habang ang kanyang naputol na kamay ay nakalagay sa isang balde ng yelo. Samantala, si Emma ay nakatanggap ng isang tawag, na nagpaalam sa kanya tungkol sa kalagayan ng hepe ng pulisya. Pagkatapos, ay nakatanggap din siya ng tawag mula kay Robert, na nagsasabi sa kanya tungkol sa pagkakasangkot ng grupong Camorra sa kartel ng droga, na kaugnay sa naunang insidente ng pag-atake sa istasyon. Sa di inaasahang pangyayari, biglang sumabog ang sasakyan ni Emma. Ang hindi sinasadyang tawag ni Robert ang nakapagligtas dito, dahil pansamantala nitong napigilan ang pagpasok nito sa kanyang sasakyan. Kasunod nito, agad na isinugod si Emma sa ospital. Doon, nakita niya si Frank at inalertuhan nito tungkol sa grupong Camorra. Tiniyak sa kanya ni Frank na aasikasuhin nito ang natitirang operasyon. Nang gabing iyon, kinuha ni Vincent si Gio at ang kanyang pamilya bilang mga hostage, at nagbanta na babarilin sila sa harap ng buong bayan kung hindi sisipot ang pumatay sa kanyang kapatid. Nang walang matanggap si Vincent na impormasyon, binaril niya ang tainga ni Gio at nagbanta na tatapusin ito sa kanyang susunod na putok. Nang mga oras na iyon, ipinakita ni Robert ang kanyang sarili kay Vincent at sinabi dito na palayain ang mga bihag. Sinabi din niya na handa siyang pahirapan ng mga ito, ngunit hindi sa harap ng taong bayan. Gayunpaman, tumanggi si Vincent, na kasing yabang ng kanyang kapatid,
at iginiit na dapat masaksihan ng mga tao ang mangyayari sa sasalungat sa grupong Camorra. Pero bago pa siya mapatay ni Vincent, sinimulang e-record ng mga taong bayan ang nagaganap, na naging sanhi ng pag-atres ng mga gangster. Sa parehong gabi, pinasok ni Robert ang tahanan ni Vincent at palihim na pinatay isa-isa ang kanyang mga bodyguard. Si Vincent, na natutulog ng mga oras na iyon, ay nagulat sa patak ng dugo sa kanyang noo. Ang salamin sa itaas niya ay biglang nabasag, ngunit siya ay mabilis na nakatakas. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baril at sinubukang tawagan ang kanyang mga namatay na miyembro ng gang. Ilang sandali pa, nilapitan siya ni Robert at pinilit siyang painumin ang nakamamatay na doses ng sariling niyang gamot. Sinubukan pa ni Vincent na tumakbo palayo sa kanyang mansyon, ngunit sinundan siya ni Robert. Sa bandang huli, ang gangster ay bumagsak sa cobbled road ng Naples at sa huli ay sumuko sa labis na dosage ng droga. Kinaumagahan, binisita ni Robert si Emma sa ospital, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Inilapag niya ang isang bag ng pera sa sahig at ibinahagi ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Greg Dyer, na nawala ng pensyon dahil sa isang cyber attack. Napagtanto niya na sinundan ni Robert ang umatake sa gawaan ng alak, at pinatay si Lorenzo at ang kanyang mga tauhan, at binawi nito ang eksaktong pera na kinuha kay Greg. Tinanong naman siya ni Emma kung magkaibigan sina Robert at Dyer, kung saan nilinaw nito na minsan lang sila nagkita. Sa sumunod na eksena, pumunta si Emma sa Boston para ihatid ang pensyon ni Greg at ng kanyang asawa. Nagtanong si Greg tungkol sa pagkakakilanlan ng kanilang mabait na benefactor at nagtataka ito kung bakit ang isang estrangherong tao ay pumunta pa sa kanila sa ganoong kalayong lugar. Gayunpaman, sumagot si Emma na gusto rin niyang malaman ang dahilan. Pagkaalis nito, masaya si Greg at sinabi sa kanyang asawa na wag nang mag-impake dahil hindi na nila kailangang isakripisyo pa ang kanilang bahay. Isang araw, sa headquarters ng CIA sa Langley, Virginia, iniabot ni Frank kay Emma ang isang package na naglalaman ng isang diary at isang sulat mula kay Robert. Laking gulat niya, dahil ito ang diary ng kanyang ina. Dito niya nalaman na si Robert ay walang iba kundi ang nag-iisang kaibigan ng kanyang mga magulang mula sa CIA. Sa huling eksena, makikita ang mga residente ng Altamonte na nagdiriwang ng kanilang tagumpay sa laban ng football. Masaya namang nakilahok din si Robert sa pagdiriwang bilang isa sa mga lokal na taga roon. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.